Hi, grade 2. Welcome to our civics class. The title of our topic today is Mga Likas na Yaman sa Ating Komunidad. Uulitin ko, Mga Likas na Yaman sa Ating Komunidad. So ano nga ba ang likas na yaman? Ito'y ang tawag sa likas sa lahat ng mga bagay na nakukuha natin sa lupa at sa tubig. So these are the things that we can get from the water and sa land. So what is yamang lupa? Ito naman yung nakukuha sa, ang tawag na nakukuha sa lupa. Yamang tubig naman ang tawag dun sa mga bagay na nakukuha natin sa tubig. Okay? Pag parehong yan, tubig at lupa, ang tawag dyan is likas na yaman. Kapag galing sa lupa, yamang lupa ang tawag. And then kapag galing sa tubig, yamang tubig. So ngayon, punta tayo sa ating yamang lupa. So meron tayong mga komunidad, yung mga place natin, maraming mga nakatanim na punong kahoy na tumutubo. So, yan ay yamang lupa na. Bakit? Kasi ang mga kahoy na yan, nagagamit natin, pwede nating ikat, pero hindi yung katulad nung sa iba na nag-i-illegal cutting, okay? Nag-i-illegal logging. Pwede natin yung gamitin para makagawa ng bahay, makagawa ng table, chairs, and yung marami pang cabinet at marami pang iba, okay? At doon din sa mga puno, meron din tayong makukuha na prutas katulad ng mga langka, mangga. So, nandyan yung mga puno. Okay? So, meron din namang ayan, nasa gulay. Yun yung mga yun. So, yan yung mga nakatanim sa lupa. At yan ay ang tawag dyan ay yamang lupa. So, ang iba pang yamang lupa ay eto, bigas. Okay? Palay. Diyan sa palay, ginagawa yan, magiging siyang rice. Okay? Yung, ayun to, nandyan yan sa loob niyan. And then, nandyan yung rice. And then, tubo. Ito ang tawag sa tubo dito. Napakasarap nito. Sugar cane sa English. Pag ganito sina Teacher Bell nun, bumubunot lang sa side, dun sa kanilang lugar, and then babalatan. Tapos napakasarap niya, napakatamis. At itong sugar cane ang ginagawa naman na ginagamit upang magkagawaan ang asukal or sugar. Okay, next. Tingnan naman ito yung may damit dahil ito ay galing sa dahon ng pinya. Ang damit na ito ay gawa sa dahon ng pinyat. Ginagawa yung mga tela niya, ginagawang barong Tagalog na mula sa pinya. At ito, katulad ng sabi ko, yung mga kahoy ginagawang bahay. Okay. At doon sa yamang lupa pa natin, naka-include dyan ang mga bulaklak. Okay, na makikita natin sa ating paligid at nagpapaganda ng ating kapaligiran. Okay, another dagdag sa ating yamang lupa ay ang mga halamang gamot. Okay, bakit to tinawag na halamang gamot? Kasi ito ay yung mga halaman na pwede siyang gamitin pang gamot sa atin. Pwede natin siyang gamitin para tayo ay gamutin sa ating mga nararamdaman. Ang mga gamot na ito, halamang gamot na ito ay lagundi, oregano, sabila, ito yung, ano nga to? Yung sa English to, aloe vera, yan, and calamansi. Dati si Teacher Bell, kapag may ubo kayo, pwede nyo kayong mag-drink ng calamansi juice. Ito, dati si Teacher Bell last summer, marami si Teacher Bell na nangati si Teacher Bell. Ang kati-kati ng katawan ko kasi super init. Hindi, parang nanibago yung katawan ko dun sa init. And then, gumamit lang si Teacher Bell nitong sabilao, nitong aloe vera. Pinapahid ko siya sa aking katawan. Okay, another one is yung mga ito pa rin yung masasabi nating yamang lupa kasi ito mga
animals na to ay nabubuhay dahil sa mga produktong galing sa lupa or dahil sa mga grass na yan, sila ay nabubuhay. Okay? And then, kapag kinain nila yan, ang damo ay pagkain ng mga baka at kabayo at kalabaw. Okay? Pagkain naman ng mga manok, ang mais at palay. So, yan pa yung another na kapaki-pakinabang sa yamang lupa. So, ang mga tao ay nakakakuha ng gatas, itlog at karne mula sa mga hayop. So, pagkatapos nilang kumain, malaki na sila. So, pwede na natin silang pakinabangan. Makakaget tayo ng milk, eggs, and meat. And then, dun sa mga kabundukan, andyan yung pwede tayong magmina. Okay? Mag-mining. So, andyan yung iba't ibang minerals tulad ng chromite, ginto, nickel, pilak, at tanso. Na ito naman yung ginagawang mga kwintas, mga alahas. Okay? Jewelries. Ito yung dito, ang tawag dito, aritis ba yun? Okay. So next, punta tayo sa ating yamang tubig. So sagana yung Pilipinas sa yamang tubig dahil tayo ay napapalibutan ng tubig. So ang ating mga ilog, lawa at batis ay napakasagana. Ang mga anyong tubig na ito ay mayaman sa iba't ibang uri ng isda at mga halamang dagat. Nakakakuha sa katubigan, sa water, nakakakuha tayo dun sa tubig ng mga isda, halamang dagat, alimango, pusit, at marami pang kaiba. Okay? Now, nakakakuha rin sa dagat ng mga sangkap sa paggawa ng gamot at iba pang produkto. Okay? So, dahil pwede rin palang nakakakuha rin pala tayo ng ingredients dun sa mga nasa dagat para gawing medicine. And itong kabibe, yung perlas, yung pearls. Isang yam naglalaman ng perlas, maaari itong gawing alahas, again, jewelry. Okay? Nakakakuha naman ng kapis sa isa pang uri ng kabibe. Okay? So isang kind ng kabibe nakakakuha ng kapis at ginagawa itong palamuti sa, ayan o, o kagamitan, yung tumutunog, di ba, marami nito nung unang panahon, nung bata pa si Teacher Bell, nung bata pa kami. Ewan ko kayo kung nakakita na kayo, na pag inopen mostly nakalagay sila sa may pintuan o dun sa nangahanginan. Kasi pag nahanginin sila, nagsa-sound sila. So pag open mo ng window, pag open mo ng door, may tutunog sila yung mga corals na yan, ibang kabibe. Okay, nakasabit yan sa labas ng bahay para mapapakinggan mo yung tunog nila. Okay, nakagagawa din ng asin mula sa tubig alat. So yung asin natin galing sa tubig alat dun sa dagat. Ginagamit sa pagpe-preserve ng food ang asin at pampalasa ng ating mga pagkain. And then yung mga corals ay nabubuhay sa dagat. Ang mga batuhang nalilikha ng mga ito ay tirahan at pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop dagat. So dito sa mga corals na ito, dito naglilay ng eggs yung mga mother fish, okay? At iba pang mga hayop sa animals na makikita species sa dagat. Okay, ano nga ba yung mga hanap buhay sa iba't ibang komunidad? So, dun sa komunidad ng Sakahan, yan ay isang bukirin. So, ang mga work dyan, hanap buhay is work. Ang mga work dyan is syempre pagtatanim. Okay? Pagtatanim, yung mga magsasaka, nagtatanim sila ng palay, mais, prutas, at mga gulay. Diyan din sa komunidad ng Sakahan, nag-aalaga rin sila ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kalabaw, at kambing. At ganun din ang manok. Sa komunidad naman ng pangisdaan, ano ang work dyan? Tama, pangingisda. So diyan, nakakahuli sila ng maraming isda.
At ito ay ang kanilang, yung iba, kinakain nila, inuulam nila, yung iba naman ay binibenta nila. Okay? So yun yung kanilang hanap buhay. Next, sa komunidad naman sa minahan, ang word dito is ang pagmimina. Okay? So, alam niyo na to dahil na-discuss na natin dito nung una nating mga lesson. So, dito sa komunidad ng minahan, ang work dito is pagmimina. So, makakakuha ka dyan ng mga ginto, bakal, tanso, pilak, at iba pang mga mamamahaling mineral. At ginagawa itong mga jewelry. Okay? At dun sa iba, nagtatanim din sila ng mga gulay. Maliban sa pagmimina dun sa komunidad sa minahan. Next, komunidad sa industrial. So ito yung mga pagawaan ng tsinelas, pagawaan ng mga box, ng plastics, ng mga pagawaan ng damit. So ang mga nandito ay iba't iba mga work, yung mga nag-work sa gumagawa ng bote, gumagawa ng mga pagkain, gumagawa ng gatas, papel. So ito yung komunidad, yan ang trabaho dyan sa industrial. Dito naman sa commercial, makikita natin kasi ito ay mga restaurant, mga mall, mga supermarket. So kadalasan ang mga work dito ay nasa office, mga cashier, mga nasa bank, waiter, yan yung mga work diyan sa commercial. Kasi diyan sa commercial, andyan yung mga hotel, andyan yung mga bangko, malalaking bangko, mall, at iba pang mga malalaking kainan. So, probably yung mga work din dyan, yung mga work dyan ay yung related dun sa mga building na matatagpuan dyan sa commercial. Okay, now, pakikuha po ang inyong civics book. Ito ang ating civics book. Open it on page 229. Open your book on page 229. So, dito, isusulat nyo kung tama o mali. Tama o mali. Ready na po? Get your ball pen, your pencil. 229. Okay, number 1. Sagana sa mga likas na yaman ang komunidad sa Pilipinas. Okay, yung community daw ng Pilipinas ay rich sa mga yamang likas na yaman. Tama o mali? Okay, next, number 2. Iniaangkop ng mga tao ang kanilang mga hanap buhay at gawain ayon sa mga likas na yamang nakikita sa komunidad. Okay, so iniaangkop. So for example, ang nakikitang likas na yaman sa komunidad is mga pangisdaan. So ang mga work nila doon is pangingisda. Yun daw rin yung ginagawa nilang work. Tama o mali? Next, number 3. Pagsasaka or pagtatanim ng palay at mga prutas ang karaniwang hanap buhay ng mga taong nasa komunidad pansakahan. Okay, yung mga nasa komunidad pansakahan daw, ang work daw nila doon is nagpa-plant ng palay, yung ginagawang rice, vegetables, yun daw yung kanilang work doon. Tama o mali? Number 4, iilan lamang ang mga komunidad na minahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Konti lang daw, few lang yung mga minahan dito sa Pilipinas. Tama o mali? Next, number 5. Gumagawa ng daing, tuyo, tinapa at bagoong ang mga taong nakatira sa komunidad na pangisdaan.
So yung nandun daw malapit sa dagat, sa pangisdaan, they are making tuyo, daing, tinapa. Okay, yung mga dried na fish. And also bagoong. Tama o mali? Next, number 6. Sa kabundukan nakakakuha ng mahalagang mineral tulad ng ginto, pilak, tanso at tingga. So dun daw sa mga mountainside, we can find yung mga ginto, pilak, tanso at tingga. Tama o mali? Next, number 7. Pangingisda ang karaniwang hanap buhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat, lawa o ilog. So yung pangingisda daw ang work, fishing daw ang work ng mga malapit sa dagat. Tama o mali? Next, number 8. Karaniwang matatagpuan sa komunidad ng industrial ang malalaking pagawaan at pabrika ng iba't ibang produkto. Okay, we can find daw sa mga komunidad ng industrial community, yung mga big factories. Tama o mali? Yung mga pagawaan ng mga sapatos, pagawaan ng gatas, dyan daw makikita sa komunidad ng industrial. Tama o mali? Next, number 9. Ginagawa sa mga pagawaan or pabrika ang mga produktong debote, damit, sabon, gatas, at iba pang mga produkto na ginagamit sa tahanan. So yung mga bottle, clothes, yung mga sabon, yung ating sabon, gatas, milk, ginagawa daw yan sa mga factory, big factories. Tama o mali? Next, number 10. Angkop na hanap buhay ang pag-oopisina, pagtuturo at paggawa ng tinapay sa komunidad ng komersyal. Okay? Yung mga right work daw yung mga sa commercial community, ang mga work daw dyan is teaching, ano pa, sa mga office, okay? And yun sa mga bakery. Tama o mali? Okay, now please proceed. Open it on page 230, 230. You're gonna write the letters here sa mga corals, sa ating corals, and then just write the letters. Okay, number 1. So, ang choices is pansakahan, A, pansakahan, B, tabing dagat, C, minahan, D, commercial, and E, industrial. So, parang, kuha na lang to natin, review kasi nga na, di ba, na-discuss na natin to. So, dapat alam niyo na to ha. Number 1, paggawa ng mga sabon, ng papel, ng gamot, at mga canned goods. Saang komunidad yan? A, pansakahan, B, tabing dagat, C, minahan, D, commercial, or E, industrial. Answer? Next, number 2, pagtatanim ng palay, mais, at gulay, planting vegetables, rice, and corn. Saang community yan? A, pansakahan, B, tabing dagat, C, minahan, D, commercial, or E, industrial. Answer? Next, number 3, pangingisda at paggawa ng tinapa. So, saang community yan? A, pansakahan, B, tabing dagat, C, minahan, D, commercial, or E, industrial.
Next, number 4. Paghuhukay ng mahalagang bato tulad ng ginto, pilak, at tanso. So, naghuhukay sa ilalim ng lupa sa mga bundok-bundok para makakita ng ginto, pilak, at tanso. Anong community yan? Anong komunidad yan? A. Pansakahan, B. Tabing dagat, C. Minahan, D. Commercial, or E. Industrial. Write the letter. And last one, number 5. Working in the office or bank. Saan community yan? A. Pansakahan, B. Tabing dagat, C. Minahan, D. Commercial, or E. Industrial. Okay, now that's all everyone for our civics study for our quiz tomorrow. And don't forget to take a picture of pages 229 and 230 and send it in our class dojo. Thank you and see you tomorrow. Bye!